Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay muling natitipon bilang isang pamilya upang patuloy na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Habang papalapit po tayo sa pagdiriwang ng pagsilang ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Makita sana natin ang dahilan kung bakit tayo ipinanganak, ang ating misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban kay Maria na laging bukas sa kalooban ng Diyos. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at muli tayong dumulog sa Diyos ng awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat, ay tangkili kinawa sa pag-ibig ng iyong salita, na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen, at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo, at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal, at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol, at dadalisay niya ang mga saserdote. Tulad ng isang pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakahihikdik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod, ayon sa matuwid. Ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Magsitayo na po ang lahat. Harit batong panulukang, saligan ng sambayanan, halina't kami idangal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Pakibati naman ang inyong mga katabi ng isang magandang gabi. Ngayon po ay nasa ikawalong araw na tayo ng ating pagsasakripisyo ng simbang gabi. Sinong nakawalo na rito? Taas ang kamay. Ayan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. No? Isa na lang at makokompleto na natin ang ating nobenaryo. No? Minsan ba natanong niyo sa inyong sarili, bakit kaya ako ipinanganak sa mundo? Bakit kaya ako ipinanganak sa mundo? Ano kaya ang misyon? Ano kaya ang dahilan kung bakit ako ipinanganak sa mundo? Marahil itong mga tanong na to paminsan-minsan dumadaan sa ating mga gunita, dumadaan sa ating mga kamalayan. Minsan po, merong isang bata sa dating parokya na aking pinaglilingkuran. Itong batang ito ay masipag, masigasig, magalang, maaasahan, at napakabuting bata. Kaya giliw na giliw sa kanya lahat ng naglilingkod sa parokya na iyon. At minsan nakita ko at nakausap ko yung kanyang mga magulang. Sabi ko, napakaswerte nyo naman po, napakabait at napakabuti ng inyong anak. Napakahusay ninyong magpalaki ng inyong anak. Lumaki siyang magalang at lumaki siyang responsable. Pero nung tinitignan ko yung nanay, parang nalungkot siya. Sabi ko, ba't ho kayo malungkot? Napakabait ng anak ninyo. Sabi niya, alam mo kasi, Father, bunso naming anak yan. At nung pinagbubuntis ko siya, pinag-isipan naming ipalaglag. Kasi hindi na namin kayang buhayin pa ang ika-4 na anak. Ang asawa ko lang po ang nagtatrabaho at maliit lang ang aming kabuhayan. Kaya nung nagbubuntis ako, sabi ko, wag na kaya nating ituloy. Ipalaglag na lang natin yung bata. Pero buti na lang, nagdalawang isip kami ng aking asawa. Kasi tignan mo ngayon, siya yung nag-aasikaso, siya yung tumutulong, siya yung nagtatrabaho para sa pamilya
namin. Everything has its purpose according to the plan of God. May dahilan ng Diyos kung bakit po tayo ipinanganak sa mundong ito. Katulad ng narinig nating mga kwento sa ating mga pagbasa ngayong gabi. Sa unang pagbasa, narinig natin ang inilahad ni Propeta Malakias, ang pangako ng Diyos na magpapadala siya ng isang sugo na maghahanda sa daraanan ng manunubos, na siya namang natupad sa narinig natin sa Ebanghelyo sa kapanganakan ni Juan Bautista. Ang tanging misyon ni Juan Bautista sa buhay ay ihanda ang daraanan ng Panginoon na siyang magliligtas sa sangkatauhan mula sa kamatayan at kasalanan. Ang buhay ni Juan Bautista ay naging katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan at isang patunay na tapat at tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako. Ito din po ang mensahe at hamon sa atin ngayong 8 araw ng ating simbang gabi, na sana ang bawat isa sa atin mahanap ang misyon, ang dahilan kung bakit tayo ipinanganak sa buhay na ito. Na ang bawat isa sa atin tumulad kay Juan Bautista, na tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Paano? Sa tuwing pinipili natin ang magpatawad at umunawa, inihahanda natin ang daraanan ni Jesus. Sa tuwing pinipili natin ang makontento at maging mapagpasalamat sa buhay, inihahanda natin ang daraanan ni Jesus. Sa tuwing tumutulong tayo at nagmamalasakit tayo sa kapwa nating naghihirap at nangangailangan, inihahanda natin ang daraanan ni Jesus. Lalo't higit, sa tuwing pinipili natin ang magmahal araw-araw, kahit na nasasaktan, kahit na hindi nasusuklian yung ating pagmamahal, inihahanda natin ang daraanan ni Jesus. Sa ganitong paraan, mga minamahal kong kapatid, ang ating mga buhay ay nagiging katuparan din ng pagliligtas at paglingap ng Diyos, hindi lamang sa ating mga buhay, kundi pati na rin sa buhay ng ating kapwa. Ito po ang misyon natin sa buhay. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ihanda ang daraanan ni Jesus na siyang magbibigay na tunay na kahulugan sa ating mga buhay. Amen. Pinangalan ng Juan ng anak ni Zacarias na nangangahulugang mapagpala ang Panginoon. Hilingin natin sa Diyos na tayo rin ay mahanap sa ating mga buhay ang ating misyon at dahilan ng pag-iiksis. Ang ating panalangin, ang ating itutugon, Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Sa diwa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, matutunawang magdamayan ang mga pamayanan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Matuto nawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Biyayaan nawa kami ng Panginoon ng isang masaganang ani. Iadya kami sa mga bagyo at kalamidad, alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoong Diyos, tunghayan mo ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming sundin ang iyong kalooban at ang aming mga misyon sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo, upang maipagdiwang namin ang may dalisay na loob, ang pinagbuhatan ng aming manunubos, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Amang nasa langit.
ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madamang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Muli po patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng mga taong tumutulong at sumusuporta sa mga programa ng ating parokya ngayong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Nakakolekta na po tayo ng 150 na timbang pamasko para sa mga mahihirap na pamilya. Sana po patuloy tayong maging mapagbigay ngayong darating na Pasko para madagdagan pa yung ating mga mapapasaya at mapapaligaya ngayong Kapaskuhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Sama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya ring pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.